Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Tungkol dun sa affidavit na, sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record daw. Sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyohan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idininiin nila si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinagakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi nasa ano yun. Pang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24 ang number. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun. Ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ba, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala mo magawa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga. Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo nung nakaraan. Gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung sakali man, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng porket, pabantayin mo na lang sila sa sige. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Gutesa, biglang nagkaroon ng halaga kay Ping Lacson. Anyari, Ping Lacson. Mga kaibigan, dati-rati po ay hindi pinapansin itong si Ping Lacson, itong si Gutesa doon sa Blue Ribbon Committee. Di po ba nung siya ay mag-witness doon? Kasi guys, dati witness siya
ni Senator Marcoleta. So, again siya sa doon sa kabila, di ba? So, nagulat siya, tapos ngayon, hindi niya pinapansin no si Gutesa, medyo duda pa siya. Pati yung pagkakagawa ng kanyang salaysay, yung nag-affidavit doon na attorney, di ba? Kinu-question pa niya. Pero ngayon, nang nag-recant na si Gutesa, parang biglang naging bida si Gutesa sa kanya. 'Di ba? At ngayon, dahil nag-recant itong si Gutesa, nagkaroon siya ngayon ng idea para mag-file ng bill na dagdagan ang parusa at penalty dito sa perjury. Kasi daw yung subordination of perjury. So sinasabi niya siguro na dahil itong si Gutesa, sinasabi kasi ni Gutesa na pinilit siya lang ni Defensor at saka nitong Senator Marcoleta sa kanyang sasabihin. Sabi ni Gutesa noon. Pero guys, kung inyong napanood yung hearing noon, guys, makikita nyo kung papaano nagkukwento si Gutesa. Maaaring siya ay sinita ni Senator Marcoleta doon sa page 20 ba yun? Kasi nga, bilang isang abogado, kailangan lahat yan babasahin mo, huwag mong lalaktawan. So, may kopya kasi dyan si Senator Marcoleta at saka yung ibang judges dyan. Tsaka yung ibang senator, may kopya yon. Though hindi nabigyan lahat kasi nga yun ay biglaan. So guys, sinasabi nitong si Ping Lacson na gagawa siya ng bill para dagdagan ang penalty. Kasi nga, bakit guys? Kasi ang ngayon, kung sino yung involved ngayon, kasi si Senator Marcoleta ang involved. Pero nung dati guys, na nung i-present siya ni Senator Marcoleta, hindi pinapansin niya ni Senator Lacson. Pero ngayon, biglang nagkaroon siya ng interes. Kasi nga, si Senator Marcoleta na ngayon ang nasasakdal. Dahil sinabi ni Gutesa na pinilit lang siya. Pero guys, kung panunuorin nyo yung hearing noon na Blue Ribbon at saka ngayon na nagsasalita si Gutesa, makikita nyo guys ang diferensya. Noon kasi talagang makikita mo na nagkukwento siya, relax na relax lang, at saka talagang makikita mo na yung pagkukwento niya ay talagang alam niya ang pangyayari. Bakit ngayon? Bakit yung sa pagbabasa na lang yan, nagkakamali siya guys? So paano natin paniniwalaan? Tapos sinasabi ngayon ni Ping Lacson na perjury yung ginawa nun. Ay how about ngayon guys? Maniniwala ba tayo na hindi perjury yan? Isipin ninyo, si Martin Romualdez, matagal na siyang kakasuhan. Hindi pa kinakasuhan si Senator Marcoleta, kakasuhan na siya. Bakit hanggang ngayon ay nakalaya pa siya? Wala pa siyang kaso, kakasuhan pa lang. Kaya tayo naniniwala, yung mga sinasabing kaso ni Romualdez ay drama-drama lang yan para hindi totoong magalit ang taong bayan. Para kumbaga, merong pampalubag loob. Pero isipin nyo guys, napakatagal ng kakasuhan nitong si Martin Romualdez. Bakit hanggang ngayon nasa laya pa si Martin Romualdez at bakit hindi pa siya? So talagang may mali dito guys, may mali dito at merong pinagtatakpan dito. At dahil itong si Senator Marcoleta, at dahil guys, si Senator Marcoleta, magkakontra sila ni Ping Lacson. Dahil alam yung nag-agawan niya sa Blue Ribbon, dahil gustong ilabas ni Senator Marcoleta ang totoo nang walang pinagtatakpan. Pero itong si Senator Lacson, nahahalata natin na talagang may pinagtatakpan siya. Pinipili lang niya kung sino ang dadalhin dyan sa Blue Ribbon. Si Martin Romualdez ay talagang madami na ang nagbanggit sa kanya, kahit yang si Saldico. Kaya kahit magsinungaling si Gutesa, marami pang witness guys, hindi lang si Gutesa. Hindi lang siya. Isipin natin, meron pang Bersamin, meron pang si Pangandaman, at ang kanilang boss, itong si Saldico.
Meron pa diyang Brave 14 at marami pang iba. Kaya Boying, kung kakasuhan mo si Martin Romualdez, bakit hindi mo pa makasuhan hanggang ngayon? Bakit? Drama lang ba yan? Parang pinakakagat nyo lang kami? Parang nakikita namin, palabas lang na inyong kakasuhan itong si Romualdez Kasi kung nga naman, habang hindi siya kinakasuhan, nakakagawa pa ng paraan. Kasi tingnan mo ngayon, na nagrekan itong si Gutesa at saka yung 4 pa. Para sa side nitong si Martin Romualdez. Ngayon, nag-file na si Romualdez na mapawalang bisa yung kaso sa kanya. Anong mangyayari ngayon yan? Sa ginagawa ninyo, ay lalo nang magagalit ang mga tao. Kasi, hindi naman yung mga tanga. Hindi na pinanganak ngayon. Kaya, Senator Ping, kung talagang gusto mo ng katotohanan, buksan mo uli ang Blue Ribbon at lahat ng sangkot. Bakit hindi mo ipatawag yan sa Blue Ribbon? Bakit ninyo ibinigay kay Ombudsman? At dapat sa hearing, kailangan ay televise yan at nakikita ng mga tao. Napapanood nila para sila mismo ay sila ang maghusga. Malaman nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Kasi ang isang witness, kapag binalibaliktad mo, paikot-ikutin mo man ang isang witness, kapag yan ay nagsisinungaling, mahahalata mo. Lalo na kapag nagtatanong ay isang magaling na abogado. Sana, Senator Ping, nasa panig ka ng taong bayan. Nasa panig ka ng katotohanan. Huwag nang pong iilan. Huwag yung meron kang pinapanigan agad, na meron kang pinoprotektahan. Sayang ang paghanga ko sa iyo. Dahil akala ko, isa kang tapat, magaling, at ayaw sa korupsyon. Lahat yan, ngayon, nabura yan. Pero may pag-asa ka pang bumawi. Mag-iwan ka sana ng legacy. Isang araw, wala ka na sa Senado. Wala ka na sa paglilingkod sa bayan, pero mag-iwan ka ng legacy. Hindi ang maaalaala ng tao, pumanig ka sa mga magnanakaw. Napakalaki ng nanakaw, trilyong piso, at marami ang naapektuhan nun, na hanggang ngayon, kapag umuulan, hinding-hindi makakalimutan ng mga mamamayan. Pinaka-worst na nakawan na nangyayari sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon, mula pa noong panahon ni Marcos Sr., pinaka-worst na ang flood control ng mga taong gustong pagtakpan ang totoo. Huwag po tayong malibang dahil tayo po ay nililibang sa panibagong issue. Gusto nilang ikulong ang mga taong gustong ilabas ang katotohanan at magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Huwag po tayong malilibang, mga kaibigan ko. Maging mapanuri po tayo. Huwag tayong maghusga basta-basta. Ang sinasabi ni Gutesa, ang statement ni Gutesa, sino ang magsasabi na yun ay perjury yung una, at kayo na po ang humusga. Sa sinabi ni Gutesa, kung anong nangyari kay Gutesa, nakita nyo ngayon si Gutesa, bakit nawala si Gutesa? Nagtago ba siya? Itinago ba siya? Di ba nung nakatago siya, di ba tinawagan siya nung asawa niya? At sinabi niya doon sa interview na yun, o sinabi niya sa pag-uusap ng asawa niya, na pinipilit siya na idawit si Congressman Defensor at si Senator Marcoleta. Ngayon lumabas na
Nagtagal pa nga siya eh. Dapat nung una pa yan eh. Sayang, Gutesa, kasi yung yung pag-uusap na yon, na-booking na bago ka pa lumabas. Paano pa kami maniniwala ngayon? Nananahimik nga dyan si Senator Marcoleta, hindi ka nga niya kilala eh. Huwag po tayong maniwala sa mga yan. Malapit nang mapuno ang taong bayan kasi ginagawa tayong gago ng mga ito. Kapag pera, pinaiiral nila ang pera para hindi lumabas ang katotohanan. Paano magkakaroon ng hustisya kung ang pera ang paiiralin? Bakit? Dahil matataas ang nasasangkot. Pero naniniwala ako sa kapangyarihan ng mamamayan kapag nagsama-sama po tayo. Tatalunin natin ang mga ito. Ilabas po natin ang ating mga boses. Mag-post po kayo sa mga Facebook ninyo na ayaw ninyo ng ginagawa ng mga ito. Pero kailangan po ay sa mapayapang paraan. Huwag po sa illegal. Pahayag lang po natin ang ating pagkadismaya sa mga nangyayari. Karapatan po natin na ipahayag ang ating damdamin kahit man lang po sa social media para makarating sa mga taong yan. Masyado nilang sinasamantala ang kanilang kapangyarihan. Tandaan nyo guys, huwag kayong magpapaloko. Tama na ang panloloko nila sa atin. Tama na ang kasinungalingan. Lubog na ang Pilipinas.